ate at kuya, ang people power revolt ay parang inevitable na. And ang good news dito, parang ngayong taon yan. Okay? Mangyayari yan bago matapos ang taong ito. Malay nyo bago magpasko. Malay nyo bago magbagong taon. Hindi! Walang bagong taon! Wala sa pamilyang to magbabago! Sabi ni Maria. Di ba? Walang magbabagong taon. Wala. Walang magbabago sa pamilya ng mga magnanakaw. Ngayon, it's just a matter of when this is gonna happen. Mapipigilan lang ito ng kuting, ng ahas at ng tamba na mangyari kung pagpapapatayin nila ang taong bayan at ang mga grupong mag-organize nito. So, ito po ay nasilip ko sa Philippine Daily Inquirer ba or Philippine, putek, close ko. Hold on. Hold on. Ayun. Nakita ko itong article sa Philippine Star by Jairus Bondoc. Philippine Star. And babasahin ko ito sa inyo. Okay? Hold on 1 second. Let's open it. Ba't ganyan? Okay. This is from Jairus Bondoc. And in-screenshot ko na to. Ang dami nito. So, basahin na. Sino yung nag-send? Ay! Ate, salamat sa surprise ko pala. Oo. Thank you, ate ko. Teka lang, magre-reply ako. Alam mo yan, ate, meron tayong kakilalang Maldita. Shout out sa iyo. Thank you. Okay. So, ni-screenshot ko to mga ate at kuya and babasahin natin, ha? Madami, mahaba yung article. So, ang title ay, ng article na to, and mag-isip-isip kayo, kuting. Anyway, wala namang chance sa kayo magbago sa buhay, no? Kayo naman ay mga hayop talaga. Government repeating what caused 2 people power revolts. Inuulit ng mga nakaupo ngayon ang naging dahilan noon ng 2 people power revolution. So, kung magkakaroon ng people power, tama ako. Ang tawag doon ay people power 3. Hindi people power 4. Kasi nagkaroon na po ng people power dati nung, 'di ba, for Gloria yung yung people power 2. Yung people power 1 kay Cory. Yung people power 3 yung kay Erap. Yung mga supporters ni Erap bumaba ng EDSA at mga salahula, ang alam ko inihian pa, pasintabi sa kumakain, dinumihan yung EDSA shrine. Hindi ganun ang taong bayan, okay? So parang ang iba doon makakaliwa or mga fans ni Erap. So yun ang tinawag nilang people power 3 dahil gusto nilang pabalikin si Erap sa posisyon. Hindi naman nagtagumpay yun. So kung may paparating na people power, it's gonna be people power 3 na taong bayan talaga. At itong people power 3 ay ang pagpapatanggal sa nakaupo na parang hindi naman siya ang namumuno sa bansa natin, kundi ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Siya ay puro laang pagpupulburon at kapag ini-interview nagtatago kapag hindi nakasinghot. Okay, walang confidence kapag hindi tumira. Okay, basahin natin. Corruption and injustice sparked 2 people power revolts. Ibig sabihin, 2 ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng people power or nagkaroon ng people power dati. Napakalalang nakawan at kawalan ng hustisya. Actually, ginagamit na ngayon, wala talagang hustisya. At nagagamit pa para pilayan or durugin at ubusin ang mga Duterte kung kaya nilang gawin. Okay? Sila ang target ngayon. Hindi ang kahirapan ang iniintindi ng gobyerno ngayon. Hindi ang pagpapababa sa presyo ng bilihin, pagpigil sa pagbaha ng droga, 'di ba? Pagbabawas ng dami ng krimen, ang daming kidnapping, hindi binabalita ng mga demonyo ring media. Okay? So, Ninoy Aquino's assassination and Marcos kleptocracy pag nanakaw sa opisina ng gobyerno.
incited the first in February 1986. Soldiers and priests rallied millions to protest at EDSA and elsewhere till the Marcoses stepped down. Senator suppression of bribery evidence, may mga sugulan pala noon, against impeachment of Estrada triggered EDSA DOS in 2001. Civil society and professionals led the outcry. ERAP fell when the AFP withdrew support. Alam niyo, may narinig akong ganito mga kuya. Oras na bumaba ang taong bayan, magwi-withdraw ng suporta ang men in uniform sa Kuting and Ahas administration. Ang inaantay lang nila ay ang taong bayan. Kasi maraming dahilan. Siguro dahil hindi nila rin gusto, isa sa dahilan hindi nila gusto ang pamunuan ngayon. Bumababa ang moral nila, walang tiwala ang tao ngayon sa men in uniform, police, sundalo, whoever they are. 'Di ba? Nasira na naman ang kanilang reputasyon dahil nagagamit sila ngayon sa sila ang ano ngayon parang private army ng diktador na adik. At nung diktadorang demonyang Palaka. Okay? Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong na dinagdagan pa yung sweldo nila. And mahal na mahal ng taong bayan ang men in uniform. Nung bumaba ang krimen, hayahay din ang buhay nila kay Tatay Digong. 'Di ba? Ang tinutugis noon kriminal, mga adik, mga drug pushers, drug lords. Ngayon, walang tinutugis na drug lords, hayahay ang buhay. Dahil ang gustong mangyari ng administrasyon ni Kuting, walang mapapaslang sa kanyang campaign against illegal drugs. Ay hindi giyera yan. Bangag nga sa droga yung mga hahabulin kakalabanin mo, talagang magkakainkwentro yan dahil, di ba? Wala sa tamang pag-iisip at willing lumaban, willing mang-hostage ang mga bangag. Ang daing bangag ngayon. Pati nga yata doon sa palasyo ng mga ahas, meron. Anong parang? Talagang meron. Okay? A general was murdered, yada yada, mahaba yung article. Amid 7,000 yada yada. Amid 7,000 drug killings, Pogos thrive under Chinese presidential advisor Michael Yang. Sagasaan si PRRD dito. Election fraud. Fatten Dynas. Bongbong Marcos and Sara Duterte topped election 2022 via illegal private IP address and may binigay na numbers. IP address na 192.168.0.2. 37% of votes and credibly poured within the first hour of the 11-day count. Public mind conditioning. Ang bilis daw ng pagpasok ng yung mismong pagkapanalo ni Kuting, pinaghihinalaan na dayaan. And you think itong paparating na election next year, sila ang nakaupo ngayon, sa tingin nyo magiging malinis yan? Hello sa mga tumatakbo ngayon, mag-isip kayo. Magsasayang lang kayo ng pera at pagod nyo. Kung hindi kayo lihim na didikit sa ahas na babaeng yan, hindi kayo mananalo. Sila ang nasa power ngayon, kailangan yung sumipsip. Okay? Yung mga petitions daw sa PhilHealth, ang dami mahaba yung article mga kuya 'Di ba? Pinipetition nga yung nilipat na 90 billion, right? Supreme Court in August ignored the urgent plea to restrain the 90 billion transfer. Bakit inilipat ang pondo ng PhilHealth? Tapos sa next budget, uutang na naman ang gobyerno para sa PhilHealth. Magkano may 25 billion? 30 billion? Bakit ka uutang ng gano'n? May 90 billion na nakatabi ang PhilHealth. Lokohan ito, gaguhan ito. Ba't yung kinuha ang 90 billion ngayon, sapat sana yan for next year's budget ng PhilHealth? At para yun sa taong bayan sa kanilang mga premiums. Bakit inilipat? For noble causes daw. Saan nila gagamitin ang 90 billion ng PhilHealth? Kung may pondo palang ganyan ang PhilHealth na 90 billion, next year uutang ang gobyerno natin para sa PhilHealth ng mga 30 billion, lokohan talaga. Retired generals, some of whom led the 1986 revolt, are restive. Active duty officers are seeking their advice on the social volcano about to erupt like before. Mukhang sasabog na talaga. So may mga kinukonsulta na ngayon ang mga nakaupo na mga retired generals. Siguro nagtatanong sila kung anong dapat nang gawin. Ano to? Over 60 civil society and professional groups have joined. Ayan na, sabi ko sa inyo may mga grupo na kung ano mga sinasamahan nito mga kuya. Prominent personalities are former COA Commissioner Heidi Mendoza, Alex Lacson, Michael Magnamo, yada yada.
ANIM, organization siguro to, will lead a people's initiative to enact an anti-dynasty law. Ano yun? Co-founder, yada, yada, yada. It's an uphill fight. Magalong, Soto, and Raniola's mayors for good governance comprises only of 9% of 149 cities. Only a dozen of 130 Catholic bishops denounce the poverty and inequity that bad government causes. Meron tayo daw 130 na Catholic bishops, pero halos isang dosena lang ang, di ba, ang parang nagiging kritiko ngayon. Yun ba yun? And as Tarazona reminds, 20 senators and 100 congressmen implicated in Janet Lim Napolis's pork barrel scam remain unindicted. Oh, still, as the Greek proverb goes, mahaba yung article, sinortcut ko na, a society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. Oh. O taga DWIZ itong sumulat? Oo, na may program din sa DWIZ yung inalisan naming station? Okay. Si Jairus ba yun? Jairus Bondok ng Philippine Star. Ayan. So napipinto ang People Power Revolt dahil ang mga nangyari sa nakaraan na naging dahilan ng people power ay inuulit ng nasa kasalukuyan. In fact, parang gusto pang higitan ang kinamkam ng tatay, right? Noon, sa kakamkami nila ngayon. Trilyon-trilyon ang budget, wala tayong nakikitang infra. Ang lala ng krimen, bumabaha na naman ang droga, ang daming nakikidnap, pataas ang presyo ng bilihin, mali ang mga hakbangin. Imbis tulungan ang mga farmers, bigyan ng subsidy para naman kumita ang kanilang mga pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayupan na yan, no? O animal husbandry and whatever, swine and whatnot, fisheries. Imbis na bigyan ng tulong ng gobyerno para lalong sipagin at ganahan sa ganung paghahanap buhay, ang ginagawa ng gobyerno, mag-import na magiging karibal pa sa mga products ng ating mga farmers. Oh. So, sino ang nakikinabang sa importation? Ay malamang yung mga kaibigan din nilang mga smugglers. Even yung mga traders, may mga nagpakamatay ng mga magsasaka ng sibuyas sa Mindoro. Dahil ang kanilang produkto, binarat ng mga traders, dahil nga mabubulok na at wala silang mapagtaguan ng kanilang sibuyas, pagdating ng sibuyas nila sa palengke, umabot ng 850 pesos. Unang taon pa lang ni Kuting sa pag-upo. At hindi man lang nakiramay ang bangag na yan na wala naman talagang empathy. Kasi nga, yan ang problema natin. Nag-elect tayo ng elite na walang pakialam sa mahihirap kundi gamitin at bigyan lang ng ayuda. Saan makakarating ang 2,000 mo na 10,000 dapat binawi ang 8,000? Kung 5,000 ang ayuda, baka mamaya 1,500 na ang matira kasi binabawi ng mga kapitan at ng mga local government officials. Lokohan ang nangyayari sa Pilipinas. Hanggang kailan ang PC at hanggang kailan ang tibay ng pasensya at PC ng taong bayan? Mauubos yan. Okay? Ang problema natin mga ate at kuya, ang mainstream media, hindi natin kakampi. Kasi may napapala sa kanila. Ayaw magbalita ng tama ng mainstream media. Ayaw magbalita ng mga malalalang krimen, mga nangangawalang bata, at kung ano-ano pa. Ayaw nilang ibalita ang pwedeng ikapangit ng gobyerno ngayon. Kanino kayo nakikinig? Sa mga vloggers. Kaya ano ang dapat nating gawin? Paaabutin pa ba natin ito ng Pasko, ng bagong taon? Patatapusin ba natin siya ng 3 years or hanggang 2028? Or maybe kapag na-push nila yung kanilang PI, People's Initiative, ang kanilang pagbabago ng konstitusyon, baka abutin pa ng 20 years ang pag-upo ng bangag na yan. Papayag ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.